Mapagpalang araw mga kapatid. Ang buwan ng Enero ay nakalaan sa pagbibigay pansin at diin sa banal na kasulatan o Bible Emphasis Month. Kaya noong taong 2017, kung hindi ako nagkakamali, mismong ang ating Pangulong Duterte ay lumagda ng executive order na nagtatalaga sa buwan ng Enero bilang Bible Emphasis Month sa buong bansa. Kahit pa nagkaroon siya ng di pagkakaunawaan sa ilang mga pinuno ng simbahan, kanya pa rin inilabas ang kautosang ito bilang paggalang at paninindigan sa kahalagahan sa importansya ng salita ng Diyos sa buhay nating mga tao. Kaya ngayong araw, ating pagbulayan ang usaping may kinalaman sa kahalagahan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Isang lumang istorya ang aking narinig tungkol sa isang mahirap na pamilya na nanggaling pa sa malayo, liblib at mabubunduking lugar na wala man lang kuryente ang lugar nila, hindi naaabot ng radyo at telebisyon sa sobrang layo. Wala silang idea kung ano ang karanasan at ang buhay sa syudad. And so, excited sila na manirahan sa syudad. Nagbiyahe sila papunta ron. At nung dumating sila, ang sabi ng ama, maghintay muna kayo dito at akin muna aakyatin at sisilipin yung ating titirahan. Sumama sa kanya yung anak na panganay na lalaki. Pagdating nila sa pinto ng gusali, biglang bumukas yung pinto. Nagulat sila at namangha. Sabi ng bata, "Tay, dito pala sa syudad, ang mga pinto ay basta na lang bumubukas." So, pasok sila sa loob at dumiretso sa harap ng elevator sapagkat 7th floor yung kanilang condo unit na titirahan niya. Wala silang alam paano sumakay sa elevator. Hindi nila alam ang gagawin. Sa madalit salita, maya-maya ay may dumating na matandang babae. Sumakay sa elevator at nagsara ang elevator, tapos umandar na. Naiwan yung mag-ama sa labas. Naghihintay pa rin. Maya-maya uli, bumukas na naman yung elevator at may lumabas na isang maganda at batang-batang babae. Lalong namangha at nagulat yung mag-ama. Sa isip nila, sabi nila, dito pala sa syudad. Kapag sumakay ka sa elevator, nababago ka eh. Kaya sabi ng tatay, anak, tawagin mo nanay mo. Bakit po tay? Pasasakay natin sa elevator. Inaakala niya na yung asawa niya na medyo tumatanda na rin, kapag pinasakay niya sa elevator ay babata at gaganda rin. Pagbabago. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago. Walang permanente. Kahit ang pinakamatigas na bato o konkreto ay pwedeng magbago paglipas ng panahon. Change is precisely what the Bible is all about. The Bible can transform our lives. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa simpleng pagsakay lamang sa elevator.
o sa isang iglap lamang. Ang buong mundo ay nabalot ng pangamba sa di inaasahang pagdating ng COVID-19 na kalaunan ay naging pandemic. Ang taong 2020 ay naging saksi sa pagbulusok ng ekonomiya ng ating bansa at ng marami pang mga bansa sa buong mundo. Lumubha ang kalalagayan ng kalusugan ng marami at maraming buhay ang nawala dahil sa pinsala ng COVID-19. At ang mga tao ay lumikas kung saan-saan. Ang marami sa kanila ay may tapang na lumaban at mabuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkakakitaan, trabaho. Bawat araw ang sangkatauhan ay nabubuhay na may takot sa kamatayang hatid ng COVID. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbigay pag-asa. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila inalipin ng takot sa kamatayan. Ang ebanghelyo kung gayon ay naging bukal ng pag-asa at lakas ng loob. At ibinaling nito ang pansin ng marami kay Hesukristo. Ngayong umaga, ating pagbulayan kung ano ang pwedeng magawa sa atin ang salita ng Diyos. At bakit mahalaga ito na ating basahin at pag-aralan at saliksikin. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay lubhang kailangan ng mga mananampalataya at ng lahat ng tao. Ito ay nagliliwanag mula sa kaitaasan sa ating kalooban at maging sa ating kapaligiran. Tinutulungan nito tayo na makaiwas sa tukso o sa mga kasalanang nakikita natin sa mundo. Ginagamit natin ang salita ng Diyos bilang tanglaw sa ating paanan at liwanag sa ating daraanan. Ang salita ng Diyos ay liwanag na tumatanglaw mula sa kaitaasan, katulad ng araw na nasa sentro ng ating solar system. Ang Diyos ay nasa sentro din ng ating mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang sabi sa unang Juan 1:5, ito ang aming narinig sa kaniyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Yan ang mensahe ng Diyos, mensahe ni Jesus, na ngayon ay ating ibinabahagi rin, na ang Diyos ay liwanag at sa kanya ay walang mararanasang kadiliman. Ang salita ng Diyos ay liwanag na tumatanglaw kahit sa ating kalooban. Ang Diyos ay gumagawa sa ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi nga sa awit 119, versikulo 130, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dulong ito sa wala pang karnasan. Kahit ang mga pangkaraniwang tao ay binibigyan ng kaunawaan ng salita ng Diyos. Sa paligid natin, nandiyan ang tukso, ang kasalanan. Sabi nga sa awit 43, versikulo 3,
Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Bayaan natin na ang salita ng Diyos ay siyang manguna sa atin, gumabay sa atin. Your word is a lamp unto my feet. Ang isang ilawan ay tumutulong sa atin para makita natin ang susunod nating hakbang. Noong unang panahon ng mga tao ay palaging may bitbit na plato na yari sa clay na mayroong langis at mayroong ilaw. Ito ang ginagamit nilang pangtanglaw sa kanilang paglalakbay. Kaya nakikita nila ang kanilang daraanan. Ganyan tayo dapat maglakbay sa ating pananampalataya. One step at a time. Ang bawat gawa ng pagsunod, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin ang susunod nating hakbang hanggang sa tayo ay makarating sa ating patutunguhan. Obedience to the word keeps us walking in the light. Ang sabi ng unang Juan 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kaniyang anak. Kahit ang landas ng mga makasalanan ay kanyang tinatanglawan. A light unto our path. Ito ay tumutukoy sa direksyon na ating patutunguhan. Paalala ng Kawikaan 4:18. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito ay nagtatagal. At sa kasunod na bersikulo, ang daan ng masama ay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Ang pagsamba ay nag-uudyok sa atin na maging bukas sa salita ng Diyos nang may pagpupuri, kaya magiging handa tayo na tanggapin ang kanyang inilaan para sa atin. Kaya ako'y natutuwa, mga kapatid, na tayo sa Citadel ay patuloy na nagpupursige na mag-aral ng regular ng salita ng Diyos. Tuklasin ang mensahe nito at saliksikin ang kahulugan nito para sa ating mga buhay. Kapag ang puso natin ay nakatuon sa salita ng Diyos, ang buhay natin ay tatahak sa tamang landas. At ito naman ang aking pangwakas na paalala galing sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kaniyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Naway tayo'y maliwanagan at nakasumpong ng inspirasyon mula sa hamon ng pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos na siyang gagabay at tatanglaw sa ating buhay at sa ating daraanan hanggang sa ating patutunguhan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.